Moderator, nasaan na? Okay, magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mahal na Diyos. At sa mga debaters convention na naka-join po sa atin, lalong-lalo na po sa Facebook Live. Patuloy lang po kayong sumabaybay sa ating mga programa at bumili ng ating mga product, no, yung mug at saka t-shirt. At suportahan niyo po itong ating debaters convention. Para rin po ito para sa ikabubuti natin at saka sana po na may pagpalain tayo ng Panginoon. At sa mga oras na ito, no, ay may paksa tayong pagsasaluhan, mga kaibigan, mga kapatid. At ang paksang ito ay ito ating babasahin. Ang paksa ay papatunayan ni Brother Jaime na wala sa Biblia ang rosaryo, no, at ni binaryo, imbento lang ng Katoliko. Siya po ang affirmative at ang ating negative naman po ay si Brother Dinmar ng Catholic Faith Defender. Okay? So ngayon mga kaibigan, atin ibibigay sa ang oras sa ating timekeeper para naman po hello bro. Nakaset na po ng time bro. Bro, basahin mo yung rules. Pakibasa yung rules, okay, moderator. Set mo lang ito yung time bro ha. Wait lang ha. Babasahin ko muna yung rules. Yung rule number 1 natin, alam na po natin ito ng lahat. Pasensya na po kayo kung minsan maingay. Ang una nating rules ay ito. Ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds. Okay? Yan po yung una. At ang ikalawa ay ang categorical question. Dapat ang mga debaters po ay hindi lalagpas sa tema na kanilang pinag-uusapan. At yung rule number 3, kung walang sagot sa categorical question, next question agad. Okay? At yung ika-4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Kung ano yung inipresent ng debater, yun lang din ang sasagutin. At ang ika-5, sa unang pagtatanong, kailangan na maitatanong lamang ay ayon sa tindig. Okay, ito yung ika-5 natin na kung ano yung inipresent ng debaters talaga, sa affirmative man or sa negative, sa rebuttal, yun na lang talaga ang itatanong. At saka yung number 6, ang debater na nakatatanggap ng 3 warning na mula sa moderator ay may kakulangang disiplina. Babawasan ng isang minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minute kung ang tinatanong naman ay ang paglalapatan. Yung number 7 naman po, out of the topic are not accepted. Yun nga, kasi nga yung inipresent lang yung itatanong. At saka yung number 8, no side comment. Yan po. Respect each other talaga. Tapos, no unpro attitude. Yung number 9 natin. Kasi mga Christian kasi tayo. No? At saka yung number 10, no objection during conclusion. Ito po yung pinaka number 10 natin na rules. At yung 11 naman po, moderator decision is always ang ilang final. No, ito lamang iiral na patakaran bilang sasaayos ng debating ito. Maraming salamat po. Kaya mga kapatid, handa na po ba ang lahat? Sige. Okay, para naman sa ating unang tindig kay Brother Abalos,
Ready ka na pa, Bo? Brother Abalos? Nawala si Jaime. Nawala. Okay, atin mo na hihintayin. Sige. At saka maraming salamat nga pala sa ating mga viewers, no? At lalong-lalo na po sa ating isang napakagandang at gwapong kaibigan na si Brother Rasha na siyang aktibo sa ating page na ito na Debaters Convention. Uy, salamat. At binabati ko din mga brothers ang yung nasa room. Shoutout pala dito kay Sandy, kay Ohio ng MCGI, kay Pastor Dindo ng Born Again, kay Josper Ray, yan, kay Alan, kay Emmy, yan, kay Jess Reyes, kay Nihil ng Bahay Faith, kay Arwin ng MCGI, nandito din si Kablao ng RCC. Yan. So shoutout sa inyo na nasa loob ng room. Okay. At maraming salamat nga pala no sa viewers natin sa ating Facebook Live. Shoutout nga pala kay Chris. Sige, commercial break muna tayo. Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you!
Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can Okay, bro Jaime. Okay na ba yung signal mo, bro? Okay bro. O sige. Okay Ang na, time okay na, ay bro. para sa'yo. Timekeeper, okay na? Nakasit na? O sige, bro. Pasok. Start na ako. Oo, bro, oo, bro. Okay. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jaime Abalos ng MCGI. Ang topic namin ngayon ay patutunayan ko na ang nobela at rosaryo ay wala sa Biblia at imbento ng ating mga kaibigang Katoliko. Okay, umpisa natin yung history of rosary. Nandyan lang, nandyan lang. Ay, mahina. Mahina. Siguro ang signal. O sige, reset natin. Nako, mahina talaga signal. Commercial muna siguro tayo. Nawala ba si Jaime? Nawala ba? Nawala.
Okay, pagpasensyahan na po natin mga kaibigan, mga kapatid. Medyo may technical tayo sa signal kay Brother Abalos na side. At tuloy pa rin ang debating ito. Sa mga oras na ito, ibibigay na natin ang oras kay Brother Abalos. Timekeeper, okay na ba ang time? Nakasit na? Okay, Brother Abalos, ready ka na ba? Ready na po. Okay, we will start in 3, 2, 1, go. Okay, magandang hapon po sa lahat mga kapatid. Ako po si Jaime Sulaban ng MCGI. Ang topic namin ngayon ay patungkol sa Rosario at saka sa Nobina. Patutunayan ko na wala sa Biblia, At imbento lamang. So, basahin natin yung history of Rosary. The exact origin of Rosary as a prayer is less than clear and subject to debate among scholars. According to some Catholic traditions, the Rosary was given to Saint Dominic in a vision of the Blessed Virgin Mary and promoted by Blessed Alan de la Roche. Rosary has 59 beads, 53 Hail Mary bead, 5 Our Father, then 5 Glory Be. Hindi na Novena is Latin, Novim, 9 Hail Mary. Ang Nobina naman ay wala rin sa sisisi ng RCC, So, letra por letra. So, doon din nila kinuha ito sa tawag nito, sa Rosary. So, sinisiguro natin na yung introduction na ito, Sinisiguro natin na ang original na Maria sa Biblia ay hindi magtuturo ng Rosary at saka tawag nito na Nobina. Kasi kung gusto niya ituturo yan, nung umakyat na yung Panginoong Hesus, dapat tinuturo na ni Maria ito. So, matagal sila nagsasama eh. So, ibig sabihin, at itinuro ito nung lumabas lang ito, ayon sa Catholic doctrine, is year 1214, So, ang panahon nito is 1214 pa lang, Tinanggap ang pahayag ni Saint Dominic, popularized by 7th century. So, sa madaling salita, matagal nang namatay ang Maria ni ang pinakalas na apostol, si Juan, sa panahong ito. So, nung nabuhay pa ang Maria, hindi siya nagtuturo ng ganito. So, paano ngayon ituturo niya pag namamatay na siya, ipapahayag niya sa Saint Dominic. So, peking Maria yon. So, basahin natin ngayon yung sinasabi ni Kristo, kasi matagal na nagsasama sila ni Kristo at saka ni Maria eh. Posible naman hindi tuturo ni Maria ngayon nor ni Kristo nung panahon ng mga apostol, wala naman tinuturo sila. Letra por letra sa Biblia mababasa yung Nobina at saka Rosario. So kung gagamitan natin ng Latin, meron tayong mababasa sa Rosarium, pero pagdating sa Greek, original kasi yung salita ng Diyos is sa Greek at saka Hebrew, wala kayong mababasa na Rosario Nobina, So sige, basahin natin ngayon yung kautusan ni Kristo. Basahin natin yung Mateo 6:18. Okay? At sa panalangin ninyo ay huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay dinggin sila. Huwag nga kayong magsisigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago niyo hingin sa kanila. Kita ninyo, ang sabi ni Kristo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, Ang nakalagay dito, panalangin eh. So, malinaw dito, yung ini-insist ni Kristo is, ang tinuturo niya sa kanyang kautusan mismo, huwag yung panalangin na paulit-ulit. So, bakit? Ano ba sa pinapalagay ba natin na ang Diyos ay bingi o hindi marunong makinig? Ang sinasabi nga ng kawikaan is one word is enough for a wise man. Ang Diyos pa kaya ang di makaintindi? Ang Rosaryo kasi paulit-ulit eh. So, ang utos ni Kristo, wag. Ang Rosaryo is anti-Kristo yan na aral. Inaamin nila na 1,214 years lang ang Rosaryo. Secret of Rosary sa page 18 ni di naman bingi ang Diyos na ulit-ulitin mo yung panalangin mo. So, noong naalala ko nung bata pa ako, nung nagbagyo sa amin sa Cebu, ay kinuha ng mama ko yung saryo at lumuhod.
nagdasal, Ama namin, sumasalangit ka, etc. etc. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tingin mo, ng bagyo na nga malakas pagkain pa rin ang itinuro ng pare sa mama ko. So, ang panalangin ay paulit-ulit. Mali. Mali na panalangin yan. Tapos may nakalagay pa, Santa Maria, ina ng Diyos. Ang Diyos ba? May ina? Isipin mo gaano kataas ni Maria at Kristo. So, kung may ina ang Diyos, di mas mataas pa yung ina niya? Ina ng Diyos So, mas madaling salita, walang nakalagay sa Biblia, litra por litra na ina ng Diyos, ina ng Diyos, Mother of God. May nakalagay, ina ni Jesus. Meron. Kasi, ang nakasulat, hindi ina ng Diyos, kung hindi ina ni Jesus. Kasi yung Jesus kasi na nakita na nagkakatawang tao, yun ang berbo, no? Na ipinaglihi ni Maria, yun ang kanyang katawan, no? Si Jesus, yun ang kanyang katawan ng berbo. Ayon sa sinasabi sa Hebreo 15, no? Hain at handog hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang hinanda mo sa akin, no? Ibig sabihin hindaan siya ngayon. Yung si Jesus yun. Kaya nga hindi yan tao si Kristo, no? Pagpasok niya sa sanglibutan, ipinaghanda lang siya ng katawan. Alin yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria na Jesus. Wala naman sinasabi doon na pinanganak, pangalanan mo siyang Kristo. Ang pinangalan doon, Jesus. Yun. So madaling salita, yung nasa katawan ay yung berbo na Diyos. So, sa madaling salita ngayon, yung utos ng Diyos is malinaw. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag sinasabing huwag, dapat huwag mong gawin. Hindi yung pag sinasabing huwag, igagawin mo. Sinabi nga huwag kayong paulit-ulit panalangin So, basta ang mga unang Kristiyano, noong panahon nila, na nanalangin sila, ang meron lang silang tinuturo tinuturo sa atin kung paano manalangin kagaya nung kinamatayan nung namatay si Judas, mayroong kapalit doon. Yung kapalit niya binabase ng mga apostol sa Gawa. Basahin natin yung Gawa 1:24-25. Ang sabi dito, at sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw Panginoon na nakatataho ng puso sa lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulang ministeryo ito ay sa pagka-apostol na kinahuhulugan ni Judas upang siya makaparoon sa kanilang sariling kalalagyan. So madaling salita ngayon, yung mga apostol nung time na yan, nanalangin sila, hindi naman sila nanalangin ng paulit-ulit Kung ano yung kailangan nila sa oras na yan, yan ang ginamit nila. Nalalangin sila, depende sa sitwasyon. Mali ang panalangin, mali pa sa grammar. Ang sabi dito, Aba Ginoong Maria. So, kung titingnan niyo Aba Ginoong Maria, mayroon po yung pinagkaiba ng Ginoo at saka binibini, no? Dito pa lang, Aba Ginoong Maria, iisipin natin ngayon, si Maria na nanganganak ay ginagawang Ginoo. So, madaling salita po mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay nakakabatay po sa Biblia, no? Ang sinasabi kasi ng Diyos, ang sinasabi kasi ng mga apostol, sabi niya, nakakabatay lamang sa inyong pamumuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ba yung Ebanghelyo ni Kristo na nakasulat? Isa yan sa Ebanghelyo ni Kristo o yung katuruan o yung kautusan na huwag, no? Huwag. Yung binasa natin sa Mateo sa East City, patuloy 8. So sa madaling salita po mga kapatid, sa hapong ito,
sa unang stand ko, ay makikita natin na dapat ay huwag tayong magsigit sa mga bagay na susulat kasi sinasabi kasi ni Pablo yan eh, na matuto kayo sa amin na huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat sapagkat ang nasusulat doon, anong lahat ng isusulat ng mga apostol ay galing kay Kristo yan, turo ni Kristo yan. Ginagamit yung mga apostol, lahat ng sinusulat nila nung umakyat na yung nawal yung Panginoong Hesus, sinusulat nila lahat yan kung ano yung mga kautusan ni Kristo para ating susundan ngayon ng mga Kristiyano. Ngayon lumulusot tayo ngayon sa panahon ng taon ng 1000 1400 214 lang isusulat na natin kaagad yung yan na ang sinasabi ni Maria magtuturo ng ganyan nung nabubuhay pa si Maria wala nga tinuturo ang Maria so ni ang mga apostol wala rin lalo na si Kristo kung ang mga apostol maraming alam sa doktrina ni Kristo mas lalo na naman si Maria kasi ina niya yun doon nakakatira yun so hindi ba niya pagsasabihan yung ina niya na ito yung aral ko Mateo 6:7 tapos ngayon bigla na lang nananaginip si Saint Dominic na sinasabi na ito yung Hail Mary paulit-ulit naman no malayo po yung rosaryo sa Biblia no kasi unang-una sa 2014 tinanggap ng pahayag ni Saint Dominic popularized by 17th century 17th century so matagal nang namatay ang mga apostol yung Gawa 1:13-14 ang huling apostol ay si Juan sa taong yan no titingnan natin matagal na so meron pa isang katakot-takot na parang hindi natin mahirap maunawaan yung Catholic doctrines isa pa no si Virgin Mary daw ay spouse of Holy Spirit in the book of St. Louis de Montfort 1863 and commended by 8 popes and the Vatican Council 1962-1965 kaya nga nagkaganon ay bakit kinuha siguro niya doon sa Mateo 1:20 na sabi ng anghel sinabi kay na huwag kang matakot sa pagtanggap ng iyong magkaatubil tumanggap sa iyong asawa sapagkat siya ay liliman ng Espiritu Santo kaya siguro naisip nila ito unbiblical unbiblical hindi biblical yan wala sa Biblia yan na si Maria saka isa pa ang rosaryo at nobina kapag nanalangin ka ngayon ulit-ulitin ng paulit-ulit pero mo ang nakalagay dito is 53 Hail Mary balik-balikin mo yan so 5 Our Father di ang tinuturo ni Kristo isa lang ganito manalangin kayo Mateo 6:9 basahin natin yung Mateo 6:9 magsidilangin nga kayo ng ganito Ama namin na nasa langit ka sambahin nawa ang pangalan mo dumating nawa ang kaharian mo gawin nawa iyong kalooban kung paano sa langit gayon din naman sa lupa ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin mga utang gaya naman ng patawad sa amin ng kautang sa amin at huwag mo kami ihintulad sa tukso at iligtas mo kami sa masama sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa so yan lang hindi na yung wala naman tayong mababasa dito sa Biblia. Kung gagamitan natin ngayon yung tinuturo doon ng Hail Mary sa Lucas 1:30-28 ba yun? Kulang yun lumagpas pa rin tayo sa nakasulat. Kasi yung nakasulat kasi sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19, huwag kang magbawas ni magkulang man sapagkat ibabawas ka sa karya ng Diyos at idadagdag sa iyo yung lahat ng salot na nilalaman nitong aklat na ito. So, kung ang sinasabi doon
ay nagiging bliss lang si Mary, ay wag nang dagdagan pa. E di nagdagan ng Hail Mary, ang daming sinasabi. No? At idalangin mo kami. Paano yun? Alam ni Maria ngayon kung sino yung Diyos na dalanginan. Hindi na tinuro niya sa dalanginan siya. Isa lang ang ating tagapamagitan. Si Kristo lang. Hindi ang Maria. No? Pinili lang siya ng Diyos para ipagbubuntis yung pinaghanda upang magkatawan tao ang Kristo, ang si Jesus. Okay, salamat po. Okay, yun po, nagtatapos ang presentasyon ng ating affirmative na si Brother Abalos mula sa MCGI. At ngayon mga kaibigan, mga kapatid, dadako muna tayo sa cross-examination within 15 minutes. Naka-set up na po ba ang time, Mr. Timekeeper? Naka-set ang time? At 10 minutes? Okay, 10 minutes. Sige, sorry. Tawad. Okay, naka-set na po yung time. Okay, Brother Dinmar, ready ka na po ba? Yes, ready na. Okay, Brother Abalos, okay na po ba? Sige bro, ready na po ako. Okay, start in 3, 2, 1, go. Okay, ginamit mo dito yung Mateo 6:8. Okay, tanong ko lang, yung sinasabi diyan na walang kabuluhang paulit-ulit na pananalangin, ano sa Greek yan? Paulit-ulit. Oo. Ano sa Greek yan? Sa Greek, sige, titingnan ko lang yung Greek ha, kung may Greek ako ha. Hindi, alam mo yung Greek o hindi? Alam po. Alam mo? Okay. Sige, ano yung Greek ng paulit-ulit na binabanggit niya sa Mateo 6:8 na ginagamit mo? Okay. Kapatid, ang nakalagay dito sa Lagpas na ng 20 segundo. Okay. Okay. So, second question tayo. Ulitin ko. Ang nakasulat ba dyan na Greek ay batologeo? Ulitin ko. Yung paulit-ulit na salita, ang nakalagay ba dyan ay batologeo? Okay. Ang nakalagay dito is pathologist ba to? Okay. Batologeo. Sa Oo. Greek, batologeo. Ngayon, yung batologeo na yan, kasi sabi mo, tinatanong kita kung alam mo yung Greek. Ano? Okay. So, yung batologeo na yan, ang ibig sabihin yan, kapatid, ayon dito sa Concise Greek English Dictionary of New Testament by Barclay Newman, ang sabi niya sa page 32, it is babble, use many words. Ibig sabihin, maraming salita. So, ibig dyan sabihin, sa binasa mo, no, batologeo, inaamin mo ba yung salin na binabasa mo, ulitin ko ha, inaamin mo ba? Bro Dinmar, wait lang po bro. Lagpas na po ng 20 segundo yung ano bro, tanong mo. Direct question please na lang. Okay, sige. Okay. Inaamin mo ba na mali yung translation na ginamit mo na sinasabi mong paulit-ulit na panalangin? Kasi sabi diyan, batologeo, ibig sabihin maraming salita. Inaamin mo ba? Hindi ko inaamin yan. meron akong 15 seconds, 20 seconds ba ang sagot? Okay, ganito yan. Ang sabi kasi kung gagawin natin ngayon yung sinasabi niya, ganito kayo magsipanalangin. Wag ninyong
paulit-ulit. So ibig sabihin, ang tinuturo ni Kristo diyan para papunta doon sa utso tayo, ang ibig sabihin diyan panalangin, yung act of worship kung papaano. So hindi yung sinasabi dito ng salita. Wala naman ang sinasabi ni Kristo dito sa kabuuan ng kanyang lohika sa pagtuturo is yung act of worship. Kung ano yung ginagawa niyo yung panalangin, ito ba'y paulit-ulit? Moderator's time. Ayon po dito sa ating rules, no? Rules number 2, dapat 20 seconds lang po. Lumagpas na po kayo sa pagtatanong at pagsasagot ng 20 seconds. Kaya balik muna tayo sa rules. Go ahead. Okay. Okay, so ito next question, moderator at saka Brother Jaime. So, diyan sa Mateo 6:8, kanina sabi mo batologeo, na ang ibig sabihin ni Bartley Newman sa kanyang concise Greek English dictionary ay many words. No. Ano sa Tagalog yung many words? Oh, saglit. Bro, saglit lang ha. Ang tinatanong mo, utso. City yata yung sinasabi mo eh. Alin yung words yung ginagamit mo sa utso? Sa utso? Kanina ka pa nagsabi sa utso. Saan? Hindi, kasi sabi mo yung paulit-ulit na salita, di ba? Yung Hindi, sa city yan. Sa city, hindi utso. Sete. Oh, sete. Okay. Ayon dito sa ating sa ating rule, sa rule number 5, na kung ano yung omnipresent ng negative or affirmative, yun lang din po ang itatanong. Okay, 7. Sa talatang 7. Oh. Ang sabi diyan kasi 'di ba paulit-ulit. Ngayon, sinang-ayunan mo na ang Greek diyan ay batologeo, na ibig sabihin ay maraming salita. Okay? So, sabi dito sa Greek English Dictionary ni Newman, page 32, yung batologeo ay babble or many words. Ano sa Tagalog yung many words? Maraming salita, bro. Maraming salita. So, Okay. ngayon, kung Sig- maraming sig- salita, Okay. kasi ang direct naman yung question eh, hindi kita pinagpapaliwanag. Okay. Sige, So, sige, next sige. question tayo. Ang Okay. sabi mo, maraming salita. Okay. Ibig sabihin, alin dyan sa dalawa ang tama? Yung sinasabi dito ng Greek English Dictionary o yung maling translation na ginagamit mo? Okay. Moderator, ito Yes, lang ang okay, moderator, meron na akong ano sa kanya, no? Meron lang akong sasabihin. Ang usapan namin ito, ano? Saglit lang ha, ang usapan namin ito ay tungkol sa paulit-ulit na panalangin na sinasabi. Hindi yung tungkol sa Greek na uusapan namin. Sapagkat tayo naman mga Tagalog naman tayo eh. Bakit natin gagamitin yung Greek kung nakita naman natin yung Mateo sa City? Tama naman yan. Bakit natin gagamit tayo ng Greek? Hindi ka naman Griego eh. Hindi ka naman, bakit naman bakit natin, di ba sabi sa Biblia, saglit lang ha, ano ko lang ha, saglit lang bro, one time lang. Ang sabi kasi sa Biblia, kung ikay magsasalita na walang nagpapaunawa, nagsasalita ka sa hangin. Bakit mo kakailangan magagamit ka ng Greek ngayon na malinaw na magsalita tayo ayon sa ating wika ng mga Tagalog? Sige, Counter-objection. Moderator, counter-objection. Ang tinatanong ko, nakapasok pa rin sa paksa at sa presentation niya kasi ginamit kay Mateo 6:7. Ngayon, kung hindi niya masagot, pwede niya namang hindi sagutin. Okay, next question tayo. Okay, next question. Okay. Granted. Ngayon, binanggit mo si Saint Dominic, no, yung founder ng Order of Preachers dito sa aming simbahan. Kilala mo ba kung sino yung si Santo Domingo o Saint Dominic na binabanggit Okay, mo? moderator. Yung tanong niya wala sa paksa namin eh. Bakit kalamin ko yun? Wala nga ako ang aking tinindigan nito. Wala sa Biblia, hindi ko naman alamin yan kung sino yan. Siya nakakaalam niya, Katoliko siya eh. Moderator. Mali yung tanong niya eh. Bakit tatanungin niya kung sino yan? Objection, moderator. Hindi yan kasama sa patutunayan natin sa panalangin na rosaryo at saka nobina. Objection, Mali yung moderator. tanong. Next question.
Objection, moderator. Nasa Moderator, rules natin, yung kung ano yung binanggit niya sa presentation, yun ang itatanong ko. Huwag niya ako turuan magtanong. Ang gawain niya sumagot. Okay, moderator's time now. Babasahin muna natin yung mga rules. Kasi para naman hindi tayo maguguluhan, okay? Yung paksa ho natin, papatunayan ni Bro Abalos na wala sa Biblia ang nobinaryo at rosaryo. Inimbento lang ng Katoliko. At alam naman ho natin na ang rules number 1, no, yung 20 seconds natin na pagtatanong at pagsasagot. At yung categorical natin, sasagot muna ng yes or no, tapos paliwanag. At tapos sa number 3 naman, kung walang sagot, next question. At ang higit sa lahat, ang itatanong at ang isasagot ayon lamang sa inipresenta ng negative o affirmative. Okay, kaya balik po tayo sa paksa. Bibigyan ko kayo ng warning sa'yo Bro Dinmar at warning din sa'yo Bro Abalos. Okay? Continue. Okay, continue tayo. Kasi binabanggit niya yun sa presentation niya pero ayaw siya matanong. Sige, next question tayo. So, ayan no. Ngayon, ang sabi mo kasi dito, no, binanggit mo ulit no, yung ama namin, sabi ng nanay mo, ama namin, bigyan mo kami ng makakain, ganyan-ganyan, etc. No? So, tanong ko sa iyo, yung panalangin ama namin nandoon sa Biblia? Oo o hindi? Binasa ko na nga meron yan. Pero hindi yan naaayon. Yung panalangin na yun, time na yan na may bagyo, hingi ka pa ng pagkain. Dapat ang hihingiin mo doon. Meron pa akong 20 seconds. Dapat ang hihingiin mo doon, ayon sa sitwasyon. O Panginoon, tulungan mo kami na ito, huhupasan na yung bagyo. Hindi yung hingi ka pa ng makakain. Hindi, kita mo yung turo niyo. Time, please, kata time. Ang rules po natin hindi lalagpas sa 20 seconds. Okay po, maliwanag po na binasa ko kanina. Sana naman ho, tayo pong mga tinatawag nating professional na attitude ay dapat kung ano ang rules, yun lang din po ang ating susundin. Kaya para na lang po sa lahat, 20 seconds na po talaga, tanong at sagot, wala na pong ibang side comment. Okay? Continue. Moderator, saglit lang moderator, meron lang akong hihilingin. Baka naman pwede, kung halimbawa, nagsumasagot ako 20 seconds, wala akong kung lumagpas ako, hindi ko kasalanan yan. Meron tayong timer keeper. Sasabi na time, ganun kayo. Hindi naman tayo baguhan sa debating ito Hindi yung sasabihin mo ako ngayon, na lumagpas ako, hindi naman, wala namang naglagay sa akin, wala na nagsabi na nasaan yung timer natin? Pareho kaming natiteknikal kami, wala kaming alam. Alangan na nagsasagot ako, titingin pa ako. Yes. Bravo. Opo. Tama. Okay, sige. Okay, sige. Okay, sabi mo, nandiyan sa Biblia yung panalangin ama namin. Okay. Ibig sabihin, yung isa sa mga panalangin ng rosaryo na binabanggit ng nanay mo, nandyan sa Biblia. Oo o hindi? Okay, nandyan po bro. Okay, may 20 seconds ako Nandyan po. Pero, ayun nga sinasabi ko, ayon sa insaktong panalangin, kung kailan, kung ano yung sitwasyon na dapat manalangin ka. Halimbawa, kagaya yung bagyo, ang panalangin mo, hindi yung ama namin. Pagdating ng lindol, hindi ama namin. Gusto kong mag-exam ka, hindi ama namin. Lord, tulungan mo ako makapasa ko ng exam. Ganon yun. Alangan na, ama namin pa rin gagamitin mo. Nasa tama, gagamitin mo yung nasa tama. Salita ng Diyos, nasa tama gagamitin mo. No? Salamat po. Okay, next question tayo. Okay, next question. So, ngayon, sabi mo, nandyan sa Biblia yung ama namin. Okay. Ngayon, yung sinasabi ng anghel na si Gabriel na Hail full of grace, nandyan ba sa Biblia yan o wala? Okay, sasagutin ko Nandyan po sa Biblia yan. Pero,
kung babasihan natin ngayon na ang Hail Mary is tawag nito, biblical, hindi. Malayo eh. Bakit? Basihahin natin. Pwede akong magbasa kung kaya pa? Hindi naman nakalagay doon na si Maria kailangan magdasal. Okay. Time na. Next question. Ayun. So, nandun pala sa Bible yung Hail full of grace. Ngayon, sino yung sinasabihan ni doon? Ni Angel Gabriel na Hail full of grace. Okay, sasagot ako. Si Maria. Pero ang sabi doon sa talata, mapalad ka sapagkat pinili ka ng Diyos, no? Hindi sinasabi dito na mapalad ka tapos ipanalangin mo kami. Nagdagdag na kayo eh. Sa Hail Mary, basahin mo Hail Mary ninyo kung hindi ba nagdagdag. Si Maria gagawin ng tagapamamagitan, ipapanalangin pa. Wala yan sa Biblia, mali na, nagdagdag na kayo. Okay, next question. So ngayon, sabi mo nandiyan sa Biblia yung Ama Namin at saka Hail Mary. Okay. Puntahan naman natin yung Tagalog version ng Hail Mary, yung Aba Ginoong Maria. Sa pagkakaalam mo, saan galing ito Aba Ginoong Maria? Okay. Itong Aba Ginoong Maria, alin? Aba Wala Ginoong naman nakalagay Maria. dito sa Tagalog. Anong version yung ginagamit mo? Kasi sa Lucas 1:28 ba sinasabi mo? Hindi kasi, sinabi- yung sinabi mo bro kanina na Aba Ginoong Maria. Gusto ko na malaman, kasi sabi mo kanina yung Rosario galing kay Santo Domingo. Ngayon, saan Yes. naman galing? Saan naman galing o nailathala yung Aba Ginoong Maria? Bro, noong Katoliko pa ako, bro, meron kami dasal, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, di ba? Ganun yun, Aba Ginoong Maria ngayon. Ngayon, kung babasahin natin ngayon sa Lucas 1, okay. Next question. So, ganito. Time na. Atay na? Okay. Maraming salamat po sa at saka pagkasensyahan mo niyo po ako kung medyo may kamalian po sa naway pagpalaan po tayo ng Panginoon at saka unang-una sa lahat kung ano lang talaga ang ating rules, yun lang po talaga ang ating sundin. Mar, hindi ka na po ba? Bro? Yes, ready na. Brother Abalos, ready ka na po ba? Hindi ako Opo, ready na ako tumahimik. Okay. Okay, Brother Man. Sorry. Okay, Mr. Timekeeper, okay na po ba yung time? Okay, in 3, 2, 1, start. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapanalig ko kay Kristo. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Ako po ang inyong Luzon organizer and national debater. So ngayong hapong ito ay kausap natin si Jaime Abalos ng MCGI and ako po ay nasa panig ng negative. So huwag niyo pong aasahan na ako ay magtatayo pagkus ako ay maggigiba ng kanyang mga sinabi patungkol dito sa Santo Rosario. So unahin po natin mga kapatid yung kanyang sinasabi dito po sa Mateo 6:7. Ano mo sabi niya? Ito daw Mateo 6:7, ayan basahin natin. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Sabi diyan sa talata, Ito kasing version ng King James Version, sabi diyan ay repetitions, And kung mapapansin natin mga kapatid, marami talagang tumututol diyan sa King James Version kasi marami pong mali yang translation. So ano po yung tamang translation? Kanina tinatanong ko siya kung ano yung Greek nung paulit-ulit yung word, mismo na paulit-ulit. Binasa niya, it's batologeo, From the word bato means many
and logeo or logos, no? Bato, logeos is words. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, ang tamang salin ng Mateo 6:7 ay maraming salita. So, kung babasahin natin, so yung maraming salita po mga kapatid, ito. Kapag kayo'y nananalangin, huwag ninyong daanin sa maraming salita. Walang kabuluhan na tulad na ginagawa ng mga hentil sapagkat akala nila'y pakikinggan sila sa dami ng kanilang sinasabi. And dito rin sa salita ng Diyos, no, SND, ang sabi diyan maraming salita. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Ayan, magandang balita, Biblia. So, ang ginamit na translation sa NIV, sa salita ng Diyos, at saka sa magandang balita, Biblia, ay nakahango po doon sa Greek na bato logeos. Okay, bato logeos. Ang Greek po niyang paulit-ulit. Bakit po? Kasi dito sa Concise Greek English Dictionary of the New Testament ni Barclay M. Newman sa page 32, ang sabi diyan, batologeos, babol, use many words. So maraming salita. Okay? So kahit gamitin pa nila yung salin nilang protestante, so hindi pa rin nila talaga masasabi na ma-atake yung ating pananampalataya sa Santo Rosario. Bakit mga kapatid? Sino ba yung tinutukoy diyan ni Kristo? Okay? Ito paniwalaan niyo, ito scholar ito. Okay? Ayon po dito, no, kay D.A. Carson. Okay? Ito po si D.A. Carson ay isang scholar ng Biblia. Ano po sabi ni D.A. Carson dito, no? Okay. Basahin natin yung kanyang sinabi. According to D.A. Carson, okay, diyan yung Mateo 6:7 mga kapatid, no? Kahit si D.A. Carson siya mismo nagsabi, Jesus is not condemning prayer any more than he is condemning almsgiving, verse 2, or fasting, verse 16, nor he is forbidding all prayers or all repetition. Sa Tagalog, hindi niya pinagbabawal ang mga mahahaba at mga paulit-ulit na pananalangin. Ano pa? Sabi dito, he himself prayed a Lent, no, yung kahabaan, Luke chapter 6 verse 12, repeated himself in prayer, paulit-ulit ni si Kristo, Mateo 26:44, Ecclesiastes 7:14, and told a parable to show his disciple that they should always pray and not to give up. Ano, Luke chapter 18 verse 1. Yung aking binasa po na sulat ni D.A. Carson ay mula dito sa The Expositor's Bible Commentary, volume 8, no? Ito po yung Matthew, Mark, and Luke, and John according to D.A. Carson, and published no, noong 1984, page 166. Ayan. So mga kapatid, bawal ba yung paulit-ulit na pananalangin? No? Hindi po. Hindi ito yung konteksto ng Mateo 7 sa 7 na ginagamit ng ating kaibigan. Magkos, ano daw yung ano daw yung konteksto nito? Okay, basahin natin. Mula po dito sa isang scholar ng protestante. Okay? Ito ay galing kay Southern Baptist Theological Seminarian na si John A. Brandos. No? Sabi ni John A. Brandos, this well represents the practice in the public worship of some of the heathen as well of the priest of Baal. O yan, sabi continued from morning until noon to cry, O Baal, hear us I. 1 Kings chapter 18 verse 26. No, ayan yung sinasabi ni Brodos diyan sa kanyang commentary on Matthew 1990. Ayan. So naka-PDF file po siya sa akin. Okay? So ngayon, alam na natin na ang konteksto niyan hindi pumapatungkol sa rosaryo. Walang scholar na nagsasabi na yung Matthew chapter 6 verse 7 ay rosaryo ang pinatutungkulan. Sino lang po nagsasabi niyan? Mga protestante. Sariling unawa lang nila, no? So ngayon, punta tayo doon sa paulit-ulit.
na salita. Ito yung sinasabi niya. Bawal daw yung paulit-ulit na salita. So, ang sabi dito, no, basahin nga natin, nandiyan sa Apokalipsis 4:8. Sabi diyan, banal, banal, banal. Ay, paulit-ulit yung banal. So, bawal pala yun, no? Oh, bakit ginagawa nung nagsulat dito? Sabi, banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabuhay ay siyang darating. Okay? Paulit-ulit, no? So, marami pa tayong diyan, no? So, ito ha. Okay? Dito naman tayo sa sinabi niya about sa nanay niya. Nakakatuwa yung kanyang testimony, mga kapatid, no? Ang sabi niya kasi dito, nananalangin yung nanay niya habang bumabagyo. Hindi daw akma yung dinadasal. Ano yung sinasabi doon na ilayo nyo kami sa anumang kapahamakan at ihadyan nyo kami sa lahat ng uri ng kasamaan. Ano? Hindi ito nananalangin ng Ama namin. Sige, ibanggitin natin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. Ayan, di ba? Sabi diyan. Tapos ano pa? Yung mga kasunod no, nandun din sa Biblia. Kako, sabi niya, tinatanong ko siya, nandun ba sa Biblia? Oo, nandun sa Biblia. Yung Hail Mary, nandiyan ba sa Biblia? Oo, nandun din. Kausap nga ng anghel si Maria ibig sabihin, siya nagpapatunay, mga kapatid, na yung rosaryo nasa Biblia. Okay? Ano ba yung rosaryo, mga kapatid? Okay. Ang rosaryo, mga kapatid, ito. No, ang rosaryo ay binubuo ng mga pananalangin. Una, Apostles' Creed. No, ikalawa, Ama Namin, Pater Noster. Ikatlo ay 3 Hail Mary at 1 Glory Be, mga kapatid. No, ayon sa bawat mysteries niyan ay may 10 na Hail Mary. Lahat po 'yan nasa Biblia, no? Yung glorious, yung joyful, yung sorrowful, luminous, no, nandiyan po sa Biblia yan, no? Ayan yung kwento ni Jesus nung siya ay nasa lupa pa, no? Napakaraming talata niya. Halimbawa dito sa joyful, ayan, the Annunciation, no? The Annunciation is Luke chapter 1 verse 26 to 38. So example yan, no? Sorrowful, ito yung crucifixion, Luke chapter 23 verse 33 to 46. Glorious, the resurrection, Luke chapter 24 verse 1 to 12. Ano pa, mga kapatid, yung luminous, nandyan din sa Bible. Sabi ko sa inyo nandyan po sa Bible lahat yan. Okay? Banggitin natin yung luminous, nasaan daw sa Bible yan. Okay, ang luminous po, mga kapatid, ito. Ito po, no, luminous ay nasa Luke chapter 18 verse 1 to 8, no? Ayan, nandyan yan po, mga kapatid, ano? Okay? So, ang luminous, mga kapatid, ay binubuo ng the wedding doon sa Cana, proclamation of the kingdom, the transfiguration and institution of the Holy Eucharist. Okay? So, according nga kay Pope Pius, no, the Rosary is the compendium of the entire gospel. Kasi lahat, no, mula sa pagkapanganak hanggang sa buhay ni Kristo, maipako siya hanggang sa muling pagkabuhay, lahat, no, minimeditate natin diyan sa Santo Rosario. So, nasa Biblia lahat. Kako sabi niya, yung Hail Mary, nandun din sa Biblia. Okay? Aminado naman siya doon, no? Nadinig niyo, pakiulit yung record ha. Nadinig niyo, sabi niyo, nasa Biblia, Hail Mary. Okay? Kaya mamaya mananalangin na siya ng Hail Mary. Okay? Doon tayo sa naputol kong tanong bago mag-time. Sabi niya dito, nung abagi noong Maria. Alam niyo, lumang tugtugin na ito Lumang tugtugin na ito. Bakit natin tinatawag na abagi noong Maria? No? Sa tuwing may lumalabas sa ganitong argumento, no, nakikita natin yung kawalan nila ng direksyon ng mga aral protestante. Kaya una, dapat maintindihan na ang abagi noong Maria ay unang nilathala sa doktrina Kristiyana noong 1593. No, yung mga translators nito ay mga Kastila. Kaya kapag sinabi nating abagi noong Maria, galing ito sa Kastila. So, ayun nga dito, no, sa Tagalog English Dictionary, ano po ibig sabihin ng Ginoo? Sabi dito, title of respect or honor. Ano sabi? Paggalang. Titulo ng paggalang o honor. Okay? So, ano pa sabi dito sa diksyonaryo ng Surian ng Wikang Pilipino ng Universidad ng Pilipinas? Ang sabi, ang Ginoo ay salitang ugat kasama ang unlaping ma. Ang ibig sabihin ay taguriang pamitagan
sa isang tao. Si Maria po ay kapita-pitagan. Bakit ang sabi ng Diyos? The Lord is with you. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ibig sabihin mga kapatid, ang Aba Ginoong Maria ay bahagi na ng classical religious literature at unique Tagalog heritage, language, and culture. Kaya hindi na kinakailangan pambaguhin mga kapatid. Kasi katulad ng King James Version ng mga protestante, yung mga maraming salita dito, hindi na binago. No? Kasi nga mga kapatid, no, ito ay bahagi na, no, ng literatura. Okay? Classical religious literature. Okay? So kapag sinabi nating Aba Ginoong Maria, ito ay Hail Mary sa English. Yun ay Kastila naman, no? Aba Ginoong Maria. No, kaya nung sumulat si Jose Rizal sa mga taga Bulacan, ano tawag niya? Sa mga kababaihan doon, Ginoo. Kaya napakababaw na sabihin na porque ginamit yung Ginoo. So ayun muna mga kapatid, cut the time muna kasi may technical problem sa connection ni Brother Rasha at saka kay Brother Dinmar. Okay. Okay. Naputol ako. Nasaan ba ako? Saan ba ako naputol? Hello? Mr. Timekeeper. Moderator, okay. Nasaan? Oo. Nakita ko kasi Ilan na po teka, tayo? saan ako naputol? Yung sumulat si Rizal sa taga Malolos. Okay. Kasi nakamute ako eh. Akala ko kasi Wag mo na-mute yung sarili mo. Wag mo Okay. i-mute yung sarili mo, bigyan mo laya. Sorry ka pa mabuti. Okay, so balik tayo doon, no, na medyo ako, no, akala ko yung rin. Ilang Okay, time may na 2 po? minutes. 2 minutes na, okay. Okay. So tuloy natin. Okay, tuloy natin. So, ayan o, nagsulat nga si Jose Rizal doon ng sulat sa mga taga Malolos, no, yung tinatawag niyang Ginoo, yung mga babae, no, kasi mga magaganda ito eh, no. So ngayon, puntahan natin yung kanyang maraming sinasabi patungkol kay Maria na si Maria daw ay tagapamagitan, si Maria daw ay ina ng Diyos, no, tinututulan niya whatsoever. Ito wala to sa usapan. So wag mong isali. Okay? Manatili ka lang dyan sa pinatutunayan mo. Again, ang usapin natin, patutunayan na ang nobinaryo at rosaryo wala sa Biblia at inimbento lang ng Katoliko. Ngayon, ang hamon ko sa iyo, sa susunod na pagtatayo mo, basahin mo sa akin na inimbento namin ang rosaryo. Okay? Ngayon, wag mong sasabihin sa akin hindi nakasulat letra por letra ang rosaryo, no? Wag mong hanapin sa Biblia yan kasi ang usapan natin patutunayan, hindi mababasa. Okay? Hindi mababasa. Doon pa lang sa pagsagot mo na yung ama namin at yung Aba Ginoong Maria, yung Hail Mary nandiyan sa Biblia, isa ng patunay na yan na kanina pa tapos ang debate na ito. Ha? Okay? So, ano pa ba yung sasagutin ko sa iyo? Okay. Dito, tinatanong kita kay Santo Domingo kung kilala mo sa Santo Domingo. Okay, si Santo Domingo, no, isa itong santo. Hindi gaya mo, no? Itong santo na ito, kapatid, para ipakilala ko sa iyo,
ang santong ito tsaka si St. Louis de Montfort ay mga disipulo ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, di ba? Gumawa kayo ng mga disipulo hanggang matapos ang sanglibutan. No? Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Thumbs up na. Okay. Thank you. Okay, maraming salamat po, Brother Denmar, sa iyong presentasyon. At saka, okay. Okay. Okay, at saka shout out muna tayo sa ating viewers, no? Shout out sa 28 viewers natin sa live. At saka sa ating mga nagko-comment dyan, no? Napakainit talaga ng ating paksang ito. At saka, ayun na nga, isisit na po natin yung at saka time. Brother Abalos, ready ka na po ba? At Brother Denmar? Ready na po, bro. Ready na. Okay, alam na po natin yung rules na dapat 20 seconds lang yung tanong at saka yung sagot. Respect each other. Okay? Time started now. Okay, bro, mainit-init pa yung sinabi mo, no, na si Saint Dominic at saka yung isa is Si St. Louis de Montfort. St. Louis de Montfort is anong sabi mo kanina? Disipulo ni Kristo. Disipulo ni Kristo, okay. Bro, ang tanong ko sa'yo, noong kapanahonan ba ni Kristo, nabubuhay sila si St. Louis at saka ni Montfort? Hindi. Buhay na ba sila? Hindi. Okay. Pero okay, according po sa may paliwanag ako, may 20 second ako, okay? So sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, gumawa kayo ng mga disipulo o mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yung paggawa ng mga alagad, hindi natatapos doon sa 12, kundi marami pa. Okay? So next. Okay. Sunod na question ko sa'yo. Kung ganun ang paliwanag mo ngayon, ang tanong kong follow-up ko question is ganito. Ang sabi mo kanina, si Pope Pius ay ang sabi mo is ang rosary ay nandyan yung sabi ni Pope Pius, yung rosary ay nandyan yung buong ebanghelyo. Tama ba yung sinabi mo kanina? Nandyan? Si Pope Pius, no, sabi siya na ang nandiyan yung buong gospel. Gospel. Okay, okay. Yung gospel is yung gospel or ebanghelyo. Okay, sige. Sunod na tanong ko ganito. Kung buong gospel pala nakakalagay sa rosaryo, ang isa sa gospel ni Kristo ay magbautismo. Meron ba nakalagay sa rosaryo na babautismon tayo? Wala nakalagay doon, no? Pero nakalagay doon buhay ni Kristo. Nung binautismohan siya, nandoon. Hindi. Okay, next question. Okay, next question ko. So kung ang buong rosaryo na ay nandyan yung buong ebanghelyo ni Kristo, papayag ka ba na nandyan din yung sinasabi ni Kristo sa Mateo? Ibig sabihin yung ebanghelyo, yung lahat ng utos ni Kristo nandyan, ano? Nandyan ba rin yung wag kang ibigin mo yung kaaway, nandyan ba sa rosaryo, sa loob? Wala. Kasi alam mo ang rosaryo, sabi ko nga kanina, binubuo ng mga panalangin, hindi ng mga utos. Next question. Pinatunayan mo ngayon na hindi yung buong ebanghelyo niya dyan, hindi panalangin lang. Buong Categorical question, bro. Categorical question. Pinatutunayan mo da ngayon na mali yung sinasabi mo kanina na ang buong ebanghelyo nandyan? Kasi wala man pala dyan yung pinagsasabi mo.
Panalangin lang. Hindi ko inaamin. Kasi yung buong talambuhay ni Kristo, bago pa siya ipanganak, no, mula pa lang doon sa Annunciation hanggang sa mabuhay na siya ulit, nandito sa Rosario, no, nandito sa meditation ng Rosario, no, nasa misteryo ng bawat no, ng Rosario. Next question. Okay, next question. Sabi mo sa sa Angel Mary ay lumitaw lang noong 1593, no? Yung Kastila. sulat. Oo, yung sulat sulat. na Abaginoong Maria. Okay. Sulat. Okay. Ito tanong ko. Kung yung sulat na Aba Ginoong Maria, yung Hail Mary, sa 1593 lang, tanggap mo ba na sa kapanahonan ni Kristo, hindi tinuturo yan? Kung hindi, noong 1593 lang, wala na si Kristo, wala na din ni Maria, wala na din ang mga apostol. Wala tayong mababasa na na letra por letra na tinuturo yan, pero meron silang tradisyon mga unang Kristiyano noong ika-8 siglo, no, na sila ay gumagamit ng 150 na salmo o awit kasama yung Ama namin na panalangin. Next question. Okay. Sunod na tanong ko sa'yo, bro. Si Maria ba pinapanalingin na ninyo? Nananalangin kayo kay Maria? Oo, Yes or no? nananalangin kami. Yes. Okay, sige. Sunod na tanong ko sa'yo, follow up. Saan mo mababasa sa Biblia na pwede kang manalangin o magtiwala sa tao? Okay. Ang sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin nyo kami at magdalanginan kayo sa isa't isa. Basahin ko? Hindi. Maubos yung time ko. Hindi. Okay. Sige. Okay, sige. Nagumamit ka rin ng verse, Ito, may nababasa ako. Sabi sa Jeremias 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao, nagtutumiwala sa tao. Ito tanong ko sa'yo, si Maria ba tao o Diyos? Objection, moderator. Wala po akong ginamit na Jeremias. Wala sa presentation ko po yun. Okay. Hindi ang Jeremias. Moderator, counter objection. Wala akong tinatanong sa kanya sa Jeremias City. Ginawa ko lang yon na batayan. Ngayon, ang tanong ko sa kanya ngayon, si Maria ba Diyos o tao? Kasi sabi niya kanina, nanalangin daw sila kay Maria. Sabi na Hindi ngayon, ang tanong ko sa kanya, ano ba si Maria, Diyos o tao? Pasok yun sa tanong ko kasi dito yan nag-uumpisa doon sa nanalangin sila Sinasabi niya yan mismo, nanalangin daw sila. Oo daw. Ito tanong ko. Okay, moderator's time. Ayon po dito sa ating rules, kung ano ang tanong, yun lang din ang sasagutin sa rule number 4. At saka sa rule number 5, sa unang pagtatanong, kailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itindig ng affirmative o negative side, at sa rebuttal stand sa cross examination maaari o etc. Ang tanong, dapat yung tanong ay doon lang sa paksa na papatunayan na Rosario at Novenaryo ay invento lamang ng Katoliko. Yun yung side mo at saka sa side kay Brother Dimar. Kaya continue tayo. Okay, sige. Sunod na tanong ko. Ayon sa sinabi mo kanina na nanalangin ba kayo ni Maria? Sabi niya, nanalangin. Ito tanong ko. Kasi ang tanong ko ngayon, ito sa panalanginan. Si Maria ba ay tao o Diyos? Tao na di gaya mo. So, dahil si Maria, full of grace. Okay? So, next question. Okay. Kung tao si Maria, naniniwala ka ba na mali yung paniniwala ninyo na manalangin kayo sa tao? Ayon sa Jeremias sa 17:5 na ginagamit ko. Pero bagaman hindi man ginagamit, hindi man yan tindig mo yan. So naniniwala ka ba na mali yung paniniwala ninyo na panalanginan ng tao? Kasi ang sabi, sumpahin ang tao, nagtitiwala sa tao. Hindi, kasi mali yung interpretasyon mo. Ang tinutukoy na wag tumiwala sa tao, ordinaryong tao. Si Maria, espesyal na tao. Bakit? Sabi doon, Hail Mary, full of grace. Ulitin ko, full of grace.
The Lord is with you. Okay, next question. Pag sinasabi bang blessed or full of grace, Diyos na ba siya o tao? Tao, pero special na tao, di gaya mo, ordinaryo lang. Okay, sunod na tanong ko. Meron ka bang mababasa sa Biblia na kung espesyal na tao ay panalanginan? Bukod sa Diyos Ama at saka ni Kristo. Categorical question ha. Categorical question ha. Yes or no? Kung meron ka bang mababasa sa Biblia na ang tao na espesyal na tao na di gaya ko, kagaya ni Maria, ay panalanginan. Bigay ka ng talata, bro. Yes or no? Yes or no muna, tapos talata. Moderator's time. Ayon po sa ating rules, kung ano ang tanong, yun lang din po ang sasagutin at saka bago pa mag-follow up sa tanong. Okay? Continue. Okay, sige. Pakiulit, pakiulit. Ulitin ko. Ganito tanong ko. Okay, ito tanong ko. Kung espesyal na tao si Maria, saan mababasa sa Biblia na pwede nating panalanginan yung espesyal na tao bukod kay Kristo at saka sa Ama at saka sa Holy Spirit? Okay. Ang sabi ni San Juan, no, manalangin tayo sa mga taong matuwid. Gaya naman ni Kristo na matuwid. Okay. Sige, basahin kita talata. Okay. Basahin ko yung talata. Hindi kasi tanong mo talata, di ba? Sige, babasahin ko yung talata. Okay. Dito po sa basahin natin dito po sa sulat ni Juan, no. Sabi po diyan, no, ganito. Nasaan na ba 'yon? Sige, may ako na hanapin. Next question ka na. Baka maubos time mo eh. Sige, next question. Ang sinasabi ba, manalangin kayo gaya ni Kristo? Kanino ka manalangin na ginagaya? Nagagayahin mo panalanginan? Si Kristo o si Maria? Ayon sa talata. Ang sabi kasi diyan, manalangin kayo sa taong matuwid gaya ni Kristo. Hindi yung pananalangin ng gagayahin, kundi yung tao. Okay? May nakalagay. Okay. Next question, may nakalagay ba diyan na Maria? Si Maria ba sa tingin mo gaya ni Kristo? Magkatulad sila kasi sila ay parehong walang sala. Okay, next question. Walang sala. Okay, sa sunod na tanong ko. Time na po. Tapos na po ang 10 minutong pagtatanong. So ngayon, dadako naman po tayo. Tapos na po ba? May presentasyon pa po ba? Bali ako bro ang mag-presentation ng rebuttal slides ko. Okay, sa rebuttal 10 minutes. Okay, so bago muna tayo pupunta doon, atin muna ang bibisitain ang ating viewers sa Facebook, no? At saka mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa kay Brother Russia, ang ating pinakagwapong moderator, isa sa mga moderator sa ating Debaters Competition. At saka kay Brother Alan Rasul, no? Kay Brother Emmanuel Martes Manukan, kay Autoro, at saka kay Sister Maricel ng Taksi ni Jehovah. Okay, at kay Jis Reyes Ilabir, at saka sa iba pa, no? Patuloy na po kayong sumabaybay sa ating Debaters Convention Facebook page at saka sa YouTube channel. At saka patuloy din po tayong excuse me. Okay, dadako na tayo sa excuse lang bro. So, bago tayo dumako sa rebuttal portion, no? So, meron po tayong advertisement. So, babalik po ang Debaters Convention makalipas ang ilang patalastas. Okay. 10 minutes ba? If there's a lot to debate, please do follow Debaters Yan, Convention bro. on Facebook. Ano lang yan? You can 2 minutes watch lang different yung ano natin. videos from debaters and learn from them. Thank you.